Ewan ko nga ba, parang nagagalit siya sa akin kasi palagi daw akong nakikipagkita kay Sarah. She's putting words into the speaker's mouth. Hindi naman sinasabi ni speaker yun, di ba? Kapag tinatanong nga si speaker kung ano ang trato niya kay Sara Duterte, ang sabi niya, kaibigan pa rin ang tingin niya kay Sara Duterte. Never na nagbitiw ng masamang salita si Speaker Martin Romualdez kay Sara. No? So, dito makikita natin ang sabi niya, wala naman daw gulo, wala naman daw away mangyayari kung wala daw Romualdez. Mga kaibigan, hindi na siya nahiya sa nanay niya. First Lady Imelda Romualdez Marcos, hindi na siya nahiya sa nanay niya, mga kaibigan. Hindi ba siya kinikilabutan? Sasabihin niya, wala namang daw away sa Uniteam kung wala daw Romualdez. Hello, sino ang nanay mo? Amy Duterte Manotok, sino ang nanay mo? Ang nanay mo ay isang Romualdez. Sasabihin mo kung walang Romualdez, walang away, hindi magkakagulo ang Uniteam. Mahiya ka sa nanay mo. Di ba? At saka ikaw, may dugo ka ring Romualdez dahil nanay mo si F. Elisa Marcos, FL Imelda Marcos, nanay mo ay isang Romualdez. So mahiyaya ka naman sa pagsasalita na walang gulo, na walang gulo sa Uniteam kung walang Romualdez, pahiya-hiya ka naman dahil kung titingnan, Romualdez ka, nanay mo ay isang Romualdez, si speaker ay isang Romualdez, si Duterte, kadugo mo ba yan? May pasabi-sabi ka pang blood is thicker than water, pero hindi mo naman napapanindigan. Puro ka batikos kay speaker, kay PBBM, kay F. Elisa. So, hindi pa niya nasasagot yung tungkol sa pulboronic video na yan na sinasabi ni Mahar Loca-Loca na sa kanya daw galing. Nasabi ni Mahar Loca-Loca, pinaninindigan niya na si Amy Duterte Manotok ay nagsabi, nangako daw na ilalabas nga daw yung pulboron video na yan. No? So mga kaibigan, napaka-traidor, napakasinungaling ni Amy Duterte Manotok. Napakasinungaling. Mga kaibigan, sa totoo lang nung mga panahon noon, mga kaibigan, wala pa naman sa buhay niya ang Duterte. Diba? Wala pa sa buhay niya yung mga yan. Maayos pa yan si Amy Duterte Manotok na yan, maayos pa siya. Pero nung dumating sa buhay niya ang mga Duterte, nagkaganyan na siya, mga kaibigan. Diba? Nasa nasa Kabataang Barangay. Wala naman ang mga Duterte dyan . Wala pa yan. Kailan lang naman yan naging kaibigan yan? Kailan lang? Samantalang si Speaker Martin Romualdez, sinasabi nga niya, kalaro daw nila yan dati. Kasi pinsang buo . Mga close daw yan sila. And then sinasabi pa niya, mabait naman daw yan. Kung titingnan natin, mabait talaga si Speaker Martin. Parang si PBBM din, wala ring sinasabi. Hindi mahilig sa gulo, hindi mahilig sa mga pagmamarites. Pero si Amy, sa lahat ng anak talaga ni President Marcos Sr., si Amy ang naiiba. Si Irene, kita niyo naman si Irene, di ba? Tahimik lang si Irene. Wala ding sinasabi. Kapag may mga batikos, wala din siyang deadma lang din. Marcos na Marcos ang ugali, no? FL Imelda, ganun din ugali ni FL. Diba? Imelda Marcos, pinapaubaya lang niya sa Diyos. PBBM, ganun din ang ugali. Kahit anong gawin mo sa kanya, wala kang mapipiga sa kanya. Hindi siya sa'yo, hindi kanya kukontrahin, hindi kanya sasampahan ng demanda o hindi kanya pagsasalitaan ng masama. Deadma. Pero pagdating kay Amy Duterte Manotok, iba. Ugali niya, minana niya sa mga Duterte.
No? Duterte ang ugali eh. Mahilig magmarites, mahilig magtampo, napaka-immature, no? So, ganun, si Amy Duterte Manotok. Kaya nga talagang wala na akong believe dyan eh. Talagang ipagkakampanya ko, huwag niyong iboboto si Amy Duterte Manotok. Dahil hindi yan makakatulong. Dahil kapag yan nanalo bilang isang senador, ang gagawin lang yan mga kaibigan, ay talagang proteksyonan lang ang mga ang mga Duterte. Yan lang ang gagawin yan mga kaibigan, no? Pero yung mga anak nito, mababait ang mga anak nito eh. Sina Gob Matthew Manotok, mababait yung mga anak niyan. So yung mga anak niya mga kaibigan, talagang kapag yan ay tumakbo sa national election, so suportahan ko pa yan, mga anak niya. Pero siya, never, mga kaibigan. Kasi nakita ko eh, no? Kapag nanalo siya, wala siyang pakialam sa Marcos family. Ang pakikialaman lang niya dito, ipagtanggol ang Duterte kahit masira ang Marcos na pangalan, wala siyang pakialam basta maipagtanggol lang niya ang Duterte. Yun ang purpose niya, maipagtanggol ang Duterte. Wala siyang pakialam sa Marcos. Kaya wala na rin akong pakialam sa kanya. No? Kaya kaya mga kaibigan, kapag malapit ang eleksyon at kapag yan nagdeklara na tumakbo, araw-arawin ko dito, ikakampanya ko, huwag iboto si Amy Duterte Manotok. Dahil hindi yan Marcos, yung ugali niya, hindi yan Marcos. Bagamat nakadikit sa kanya ang pangalang Marcos, pero wala sa kanya ang pagiging Marcos. Ang kanyang ugali ay andun, na mana niya sa Duterte at hindi sa Marcos. Di ba? So, ano pa mga kaibigan? Ano pa yung topic natin? Okay. And then, insecure kasi sila mga kaibigan eh. Kay Speaker Martin eh, no? Sobrang insecure nila. Bagamat sinasabi nila mga kaibigan na, wala naman daw sinabi, lagi daw kulelat sa survey. Lagi palang kulelat sa survey. Ang tanong, bakit palagi niyong nilalaman sa inyong mga social media accounts, palagi niyong binabanatan? Kung totoo na laging kulelat sa survey at kung totoo na walang kwenta, no? Sinasabi niyo walang kwenta, kulelat sa survey, walang bilang. Kung totoo yan, mga kaibigan, bakit niyo pinaglalaanan ng panahon para sirain? Ang alam ko lang naman, yung mga sinisira at yung mga binabato ay yung merong mga potensyal. 'Di ba? So ibig sabihin si Speaker Martin, may potential siya. Natithreaten kayo sa kanya, kaya palagi niyo siyang binabatikos. 'Di ba? Pero Admin Rich, simula pa noon, hindi na talaga binoboto ng mga kamag-anak namin yung si Babalina ng Amy Manotok. Ayaw ng mga auntie ko dyan kay Babalina dahil ang layo daw ng ugali sa mga magulang niya. Ay naku talaga, correct po kayo, no? Si PBBM talaga ang nagmana kay Apo Lakay at Madam Imelda. Correct po kayo. Kasi si Amy Duterte Manotok, kahit noon po talaga yan, siya yung rebellious po siya. Rebelde. And even ng mga panahon, mga kaibigan, 1970s yun 1970s o 80s. No? Nakalimutan ko na yung petsa, no? Pero mga kaibigan, meron noong sumali yan noon si Amy Duterte Manotok sa rally. Sumali siya sa rally. Ang sinalihan niya na rally, yung mga mahilig mag-rally, mga anti-Marcos. Sumali siya doon yung tungkol doon sa presyo ng langis, no? At yung iba-ibang mga issue, no? Sumali siya doon mga kaibigan, nagdala siya ng placard, kasama niya yung mga anti-Marcos. Sumali siya doon. Anong sabi sa kanya ni Apo Lakay, ni President Marcos Sr.? Sinabihan siya na, huwag ka namang sumali dyan kasi alam mo naman, ako ang presidente ng Pilipinas. See? Mga kaibigan, alam niya na ang Pangulo ay tatay niya. Wala man lang delikadesa.
Kung just in case na meron siyang hindi gusto sa ginagawa ng Pangulo, ng tatay niya, mga kaibigan, dapat sinabi na lang niya directly. Dad, hindi ko to gusto. Pwede bang ganito na lang, pwede bang ganito yung gawin nyo? Hindi ko yan gusto. And then magsasuggest siya. Pero the fact, mga kaibigan, na sumali siya sa rally, yung nagrarally, mga anti-Marcos. Sila yung madalas na mag-rally para pabagsakin si Pangulong Marcos pagkatapos sumali siya. Kaya mga kaibigan, alam ko na yung ugali niya ni rebellious talaga siya. Kaya, eto nga, pinapakita na naman niya, pagiging rebelde niya. Mga kaibigan, pasalamat lang siya dahil matanda na talaga si FL Imelda Marcos. Diba? Matanda na si FL Imelda Marcos eh. Pero kung bata pa yan, mga kaibigan, maaring mapagsasabihan siya talaga na hindi tama yung ginagawa mo. Nasuportahan mo naman yung kapatid mo. At naniniwala ako mga kaibigan na kung sakaling buhay ngayon si President Marcos Sr., hindi magugustuhan ang ginagawa ni Amy Duterte Manotok. Hindi yan magugustuhan. Dahil kita nyo mga kaibigan na lagi niyang binabatikos yung kanyang kapatid na junior. Yung kanyang kapatid na naghahawak ng legasiya ng kanilang tatay at ng kanilang pamilya. Sino ba ang lagi naglalakas ng loob na tumakbo sa national election? Siya ba? Hindi! Si PBBM ang malakas ang loob para tumakbo sa national election. Tumakbong vice-presidente. Nanalo pero nadaya. Tumakbo ulit sa pagkapangulo at talagang, ayun, hindi na talaga nadaya. So kita natin, sino ang may lakas ng loob, may guts para talagang tumakbo sa national election? Si PBBM. Hindi naman siya eh. At nung namatay si Apulacay, si President Marcos Sr., sino ang tumayo na nag-asta na parang tatay, head of the family? Hindi naman si Amy, si PBBM. Si PBBM ang talagang nagdala ng responsibilidad bilang isang lalaki na anak, junior ni Apulacay. Siya ang nag-asta na father sa buong pamilya na Marcos. Diba? So kung titignan natin mga kaibigan, si PBBM talaga. Kaya itong si Amy na to, palagay ko ano na lang to yung ang nangyayari sa kanya ngayon, sobrang selos, sobrang insecurity. No? Yun na mga guys. Admin Reach. Ang pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga Israel. Comentarista. Nakikita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay hindi ba? Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. At bawal ang fake news, expose the truth. Fight fake news. Expose the truth.